Magandang gabi po sa inyong lahat! Mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino! Pilit akong lumabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isitaw sa buong mundo. We are one! We are one! We are one! We are one! Walang umuuwi, walang tutunan sa ulan na pinadala ng langit. Uwi na tayo! Walang uwian ito. Masakit lang ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa kasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12 ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa ating lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko ng ating kabataan at ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan, makialam para sa kinabukasan, makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! Bakit pinakaurasahan si Senator Marcoleta? Dahil siya gusto niya katotohanan. Eh sila ay puro kasinungalingan. Alam niyo ba si Marcos hindi Ilocano? Hindi Ilocano si Marcos. Nanakaw. At pwede kong sabihin yan. May ebidensya ko kung gusto nyo makita. May bagong atraksyon sa probinsya niya. Mga ghost project. Walang project na mahusan doon.
ghost project at saka hindi magkatugma, putik, sinisemento na. Yun ang attraction ngayon sa Ilocos Norte. Kaya yun, mga kaibigan, tatunay na yung sinabi niyang nagtayo siya ng 2,500 flood control noong Zona 24. Sinungaling po, wala yun. Hinanap ko na sa buong Pilipinas, pinagtanong ko na, wala po. Nakakita ko kung konti sa Ilocos Norte, sa distrito ni Sandro Marcos. Karamihan po, yung sabi ni Presidente BBM na guni-guni. Siya nagsabi guni-guni. Pero yung guni-guni, nasa Ilocos Norte. Yun ang bagong attraction ngayon doon kung gusto yung mamasyal. So mga kaibigan, kaya tayo pinaparusahan. Saan ngayon nakakita ang sila na nagtakaw, sila pa nagbibintang? Pambihirang tao yan. Ewan ko kung tao yun, walang konsensya. Yung 25 na pondo, GAA 25, ang pondo ng PhilHealth, wala. Kinuha nila bago maggawa ng GAA. Noong 25, kinuha ang pondo ang PhilHealth. Pinabalik. So, ang paggawa ng GAA, unang-una, Office of the President. Tawagin lahat yung mga departamento, tatanong niya, anong programa niyo, bibigyan. Tumingi ng PhilHealth ng ibalik ang 80 million nila. Pinirman niya. Dumating sa Kongreso, nandun pa rin, pinirman nila. Dumating sa Senado, nandun pa rin, pinirman nila. Sa BICAM, maraming sinaksak, nandun pa rin yung 80 million. Pagdating sa opisina niya, pinirman niya ulit, wala na. Magician, magician. Ayaw, mabanyo. So, mga kaibigan, maski kulong ako, ilang demanda na sinasabi sa akin, wala naman totoo. Kinasuhan ako ng, ano yun, plunder, wala naman. Para lang ilagay yung plunder. Pag ginalaw nila, wala naman. So, kung sino man ang namumuna sa kanila sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, kinakasuhan. Ngayon, kakasuhan si Senator Marcoleta. Walang kasalanan po. Nagsasabi ng totoo, ikukulong na. So, walang hustisya dito sa Pilipinas. Kung pwede, wag na natin paabutin pa ng 28. Sobra-sobra na ang nawala sa ating kaban ng bayan. Patuloy pa rin ang pagnanakaw. Dapat pahintuin na natin, hindi na natin antayin ang 2028 na eleksyon. Lulukoyin lang tayo. So mga kaibigan, sama-sama tayo lahat. Ipagdasal din natin ang mga magnanakaw para huwag na magnakaw. Maraming salamat po. Jade po, ang inyo pong makakasama dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening, sir. Magandang gabi po. Opo, kanina po meron po kayong inihain na resolusyon dyan sa Kamara, kung di ako na magkakamali, na may kaugnayan dito po sa mga rally na nangyayari nga po dyan po sa EDSA na humihimok muli sa Kongreso na imbestigahan. Ano pa po ang laman dito po sa inyo pong resolusyon po na ito at nakikita nyo po ba na ito po yung mangyayari considering ang Kamara, ang liderato ng Kamara tila nakatutok na ngayon sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Ang flood control investigation ay pinutol ng Kongreso noong September 24, 2025 dahil binuo na raw ang Independent Commission for Infrastructure. Ngunit sinara ang ICI noong Marso 31 at wala nang naging paliwanag kung bakit hindi na tinutuloy ng Kongreso ang flood control investigation. Lalo na ngayon na marami tayong mga kababayan na nananawagan para sa transparency and accountability sa mga rally ngayong araw,
naiisip ko na mahirap nang iwasan ng Kongreso na sagutin kung bakit hindi pa napapanagot ang mga may kasalanan para sa mga substandard DPWH projects sa buong bansa. Sa inyong tanong kung umaasa ako na pagbibigyan nito, sa tingin ko dahil ang sagot sa mga rallies ngayong araw ng ibang mga nasa gobyerno ay sila din naman ay sumasang-ayon sa panawagan ng transparency and accountability. Dapat silang tanungin kung yan ay totoo, bakit nila hindi itinutuloy ang flood control investigations at kung bakit nila hindi na lang patunayan na hindi selective ang justice sa Pilipinas. Opo, matagal na po itong issue sa flood control po, Congressman. At hanggang sa kasalukuyan po, kayo po ba ay satisfied sa mga lumalabas po or talagang malinaw na meron talagang selective justice ito? Kasi ang napapansin po ng ating mga kababayan, ilang mas mabilis po yung mga ibang kaso, lalo na doon sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Kumpara doon sa mga kaso laban sa mga di umano'y nasasangkot nga dito sa anomalya sa flood control projects. Nagkaroon tayo ng pag-asa nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee ng Senado at inimbitahan ang 18 Marines. Ngunit marami sa atin ang nalungkot nung pinutol na ang mga hearings na ito at sa mga nakaraang mga linggo, nawala na sa balita ang flood control. Ngunit sa totoo lang, if I can share, natutuwa ako pag nababalik sa balita ang kwento ng flood control kasi ito ngayon ayaw mangyari ng mga nangurakot. At Subscribe to Shopee VIP with daily 20% off vouchers, free shipping, and free access to your favorite app. Subscribe now! ombudsman kahapon na sinabi nga din nila na si dating DPWH Secretary Manny Bonoan ay gagawing state witness. Marami ay may mixed reactions dito pero at least sa media napapag-usapan ang flood control. Pero nalulungkot din ako na kinakasuhan ang ibang mga nagpapa-imbestiga ng flood control katulad ni Senator Dante Marcoleta na ito ang isa nga sa mga dahilan na may mga rallies ngayong araw at ito'y ironic dahil ang ina-allege ay meron siyang mga maling natanggap na campaign donations. Ngunit ang isang allegation din ay marami sa mga nakaupo ngayon sa Kongreso at sa Senado ay tumanggap ng mga donations na nanggaling sa flood control. Ang mga kampanya ng maraming mga kongresista at senador ay pinondohan ng mga kontraktor na nakinabang sa flood control. Kaya ito po ang height of hypocrisy na pinakakasuhan pa si Senator Marcoleta na hindi naman tumanggap ng ganitong klaseng pondo. Ngunit ang iba naman ay actually ang kanilang mga kampanya ay pinondohan ng flood control. Opo. Kung sa pag-usad po ng investigasyon, lalo na sa panig po ng Senado, kasi medyo mas mahaba-haba ang naging investigasyon ng Senado ukol po dito, ano pa ba po yung mga nananatiling mga katanungan, kumbaga nabitin kayo, ano pa bang mga question kaugnay dito po sa anomalya sa flood control ang dapat pang matutukan, maimbestigahan at nang lumabas po ang katotohanan? Unang-una, pwede kong bigyan itong Sige po. sagot na hindi matatanggi ng mga nasa administrasyon na nung nagpakita si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing nung January, dinanay niya na may kaalaman siya tungkol sa corruption sa DPWH. Ngunit ginagawa siyang state witness ngayon dahil umano'y nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na willing na siya na magbigay ng karagdagang impormasyon. That's good news, at least insofar as we will learn more about the corruption in DPWH. Pero sana hindi pagtatakpan kung anuman ang kaalaman ni Secretary Bonoan at mabuti kung isiwalat ang kanyang mga ibinahaging impormasyon sa public hearings ng Blue Ribbon o ng Kongreso. Opo, kung tatanggapin nga at kung ito'y matutuloy na nga na magiging state witness po ang kalihim, ibig sabihin may mas mataas pa sa kanya na talagang mastermind po dito at hindi mas mababa po sa kanya at marami po ba sila sa tingin niyo po, Congressman? Exactly. And I think inamin ng Assistant Ombudsman kanina na kaya ginawang state witness si Secretary Bonoan dahil ituturo daw niya si dating Speaker Martin Romualdez. Ako po ay walang direct knowledge tungkol sa mga nangyaring umano'y anomalya sa flood control sa 19th Congress. Pero siguro kung bibigyan din ng pagkakataon ang ibang mga ituturo ni Secretary Bonoan, meron din silang iba pang mga ituturo. Kaya
mabuti na tinatalakay ang mga isyung ito para sila-sila na lang ang magturuan at tayong mga mamamayan ay manood na lang. Opo. Kung magandang gabi po, si Jade po ito. Yung pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Bonoan, ito ho ba ay may kaugnay rin po? Makakatulong rin ho ba ito doon sa mga, yung sinasabi po niyo, yung inilabas pong Cabral files, ito ba'y galing mismo doon sa DPWH, sa ilalim po ng kanyang pamumuno? Magandang tanong po yan. Nakasulat po sa Cabral Files na ang mga insertions ng mga kongresista at senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay mga handwritten instructions galing kay Secretary Manny Bonoan. Nakakalungkot na hindi na maipaliwanag ni dating Undersecretary Cabral ang kanyang files, ngunit at least nandito si Secretary Bonoan para maipaliwanag ang kanyang files. Nabasa ko din na ang dahilan din na gagawing state witness si Secretary Bonoan ay essential ang kanyang testimonya para sa kaso laban sa mga dati at kasalukuyang senador. Ngunit, masasabi ko base sa mga files, hindi lang naman iilan ang may mga instructions galing kay Secretary Bonoan. Karamihan ng mga kongresista at senador ay may mga proyekto na nakalink sa kanila sa files na ito. Hindi po ibig sabihin na may corruption basta nagsubmit sila ng request. Pero ito po ay isang dapat maging basihan for further investigation. Kung nagkaroon ng transaksyon sa likod ng mga projects na in-insert sa budget na dumaan kay Secretary Bonoan at kay dating Undersecretary Cabral. At ang aking posisyon, kung gagamitin ang testimonya ni Secretary Bonoan para idawit kahit isang tao, dapat gagamitin ang kanyang testimonya para idawit lahat ng mga tao na nakapangalan sa Cabral Files na meron handwritten instructions mula sa kanya. At hindi po niya maari pong i-deny yung Cabral files na yan kung sakali man. Well, to add an answer to your previous question kung ano pa ang mga hindi pa nakumpletong investigasyon ng mga dating pagdinig sa flood control, hindi pa isinapubliko ng DPWH ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral. At maraming ang mga umaasa na isa sa publiko ko ang kopya na meron ako. Ngunit nakakalungkot na pag may inilalabas tayo, sinasabi naman nila fake news. At sa aking palagay, maganda na hikayatin ng taong bayan na isa publiko ng DPWH ito. Kung may buburahin, may iilan sa atin na may kopya nito na pwedeng magsabi na may binura. Ngunit ang mahalaga dahil state witness to be si Secretary Bonoan at umano'y tuturo siya sa iilan, dapat hindi selective at dapat gamitin ang kanyang testimonya para magkaroon ng accountability na para sa lahat. Opo. Yung Cabral files ho ba, kung na-authenticate na ho ba ito? Yun nga po ang hinihintayan natin noon pa. At sa totoo lang, inaasahan ko na dahil may ilang buwan nang nakalipas, magkakaroon ng update tungkol dito. Pero ayon sa mga public interviews, sinabi din ng ombudsman na ginagamit na nga ito para sa mga investigations nila, para sa mga dinawit na. Kaya ako ay actually nagre-react strongly pag nababasa ko ang mga balita tungkol sa mga kaso laban sa iilang mga dati o kasalukuyang senador. Kasi napaka-hypocritical na pinalalabas natin na isa o dalawa na tao ay masama, ngunit ang mga listahang ito ay naglalaman ng mga pangalan ng 200-300 mga tao. Opo. Kung sakali mang i-confirm ni DPWH Secretary Bonoan, yung Cabral files na po yan kung sapat na ho ba yun? O sino ba dapat ang mag-authenticate para masabi nating talagang lehitimo po itong mga files nito? Actually, sa January 2026 Blue Ribbon hearing, kinumpirma ni Secretary Bonoan na yung budget per district summary na napost ko sa Facebook ay talagang galing sa DPWH. At sinabi ko naman na nakita ko nga hawak ni Secretary Bonoan noon ang summary list of budget allocations na ito. At yun nga po yung point ko na kahit na kinumpirma na ng dating DPWH Secretary
ang summary ng mga files na ito, pinalalabas pa na imbento lang na may mga iilan na nakatanggap ng up to 30 billion in 1 year, habang ang iba ay wala pang 1 billion para sa kanilang mga distrito. At kung wala namang anomalya sa mga budget allocations na ito, dapat isa publiko na lang magkano ang natatanggap ng bawat isa. Pero ang frustration ko kasi ay kung hindi madiin ang push ng taong bayan at kung hindi responsive sa isyung ito ang media, pwedeng i-sweep under the rug lang ang mga calls for transparency on the data of the DPWH. Kaya wina-welcome ko ang mga rallies ngayong araw na nananawagan ng transparency and accountability. Muli, sagot pa nga ng ibang mga opisyal ng gobyerno na nakikiisa sila sa panawagan for transparency and accountability. Kaya ako naisip na mag-file ng resolution para patunayan nila na suportado nila ang transparency and accountability. At kung ayaw nila na magkaroon ng hearing, magpatawag ng mga testigo, at mag-authenticate in public ng mga dokumento, ipaliwanag nila kung bakit sila tutol dito, kung sila ay pabor naman sa transparency and accountability. Opo. Yung mga dating sundalo, yung sinasabi ng mga yung Brave 18, meron pang 14 pa at may napapabalita pang iba pa na possible na magsasalita ng mga dating sundalo. Sila ho ba ay maaring o kwalipikadong maging state witness din kaugnay nga dito sa manumalihang flood control projects? Napakagandang punto niyan kasi sila nga ang walang alegasyon na sila ay nagnakaw. Tapos sila pa ang kinakasuhan. Habang ang iba, umaamin na sila ay nagnakaw pero dine-discharge pa ang kanilang mga kaso para maging state witness. At this is why I think more and more Filipinos are already no longer tolerating this level of hypocrisy. Kaya ang daming mga lumabas sa mga rallies kanina at sa aking palagay, mas dadami pa ang mga dadalo sa mga rallies sa mga susunod na mga araw dahil as you can see on your screen, mag-overnight ang karamihan ng mga nasa rally kanina at pati sa Liwasang Bonifacio, may mga kababayan ako galing sa Batangas na nandoon ngayon na magpapatuloy ng kanilang mga rallies hanggat magkakaroon ng breakthrough sa panawagan for transparency and accountability. Opo. Sa naging press con po kanina ng Ombudsman ni Assistant Ombudsman na Miko Clavano, Kong, sinabi po niya na kung ang ipinaglalaban po ng grupo o ng mga rallyista ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument ay transparency and accountability, parehas ho daw yung pinaglalaban din ng Ombudsman. Transparency and accountability din ho. Ano yung inyo pong reaksyon doon sa kanilang pahayag? Kaya nga po ako nagbigay ng action that they can take, which is magkaroon ng pagdinig, ilabas nila yung mga dokumento at i-authenticate nila para sa publiko. Kung hindi nila gagawin yun, hindi nila mapapatunayan na sila ay pabor sa transparency and accountability. At maging si Senator Ping Lacson, may pahayag din po na baga naniniwala ho siyang hindi bibigay o hindi magpapadala po si Ombudsman Boying Rimulya sa pressure na dulot nga po nitong rallying ito. Ano pong reaction po niyo, Kong? I think yung question on ano ang gagawin nila sa individual case ni Senator Marcoleta ay iba namang bagay dahil ang I think main issue there is bakit si Senator Marcoleta ang kinakasuhan habang ang iba naman nakakatanggap ng donasyon mula sa flood control, hindi tulad ni Senator Marcoleta na private naman ang nag-donate sa kanya na hindi naman man lang iniimbestigahan. Opo. At ang aking panawagan nga ay kung binibigyan nila ng oras ang kaso ni Senator Marcoleta na wala namang aligasyon na nagnakaw ng pondo galing sa gobyerno, eh di dapat bigyan nila ng mas malaking oras pa ang ibang mga may ebidensya na tumanggap ng pera galing sa flood control. Opo. Bago ko lang pasok kay partner, so sa